Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng pansit bihon. Yan, ganyan. Nakita nyo naman sa picture. Simulan na natin. Pagpasensya nyo na yung kawali ko kasi medyo marami ng pinagdaanan. Medyo luma na siya. So, naglagay tayo dyan ng mantika. At pagkatapos, ilalagay natin yung sibuyas. Parati ko pong inuuna yung sibuyas kapag nagluluto ako kasi yung bawang ay madali siyang masunog. Ganyan lang. Then ilalagay na natin yung ating pangsahog. Frozen pala tong chicken natin. Mga isang oras pa lang naman yan na nilagay ko sa freezer pero di ko alam bakit frozen na pala siya agad. Ayan, di bali kapag nainitan na yan ay maaano din yan. Sa sobrang ayaw ko siyang madapuan ng kahit ano. Pagkatapos kong gayatin ay binalik ko siya sa freezer. So nabuo pala siya kaagad doon. Lutuin lang muna natin siya ng konti. Hanggat sa mamuti yung mga yan. Di naman karamihan yung ating pangsahog. Siguro mga 1/4 lang yan kung tinimbang ko. At hindi nga pala ako dito makakapaglagay ng kikiam saka squid ball na usually ginagawa ko pag nagluluto ako ng pansit kasi hindi po ako nakabili. Medyo malayo yung babalikan kung bibili. Kaya pwede naman tayong di maglagay ng mga ganun. Ayan, nagisa-gisa na yung ating manok. Lagyan natin ulit ng kaunting tubig at pakuluin at lutuin. Naglagay nga pala ako dyan ng isang Knorr chicken cubes para naman malasa. Tapos naglagay na ako ng pamintang durog para lumasa na dito sa ating pansahog, saka 2 sandok ng toyo. O, diba? Nagmumukha na siyang masarap tapos pinaiga-iga ko lang. Then, lagay na natin yung carrot saka yung Baguio beans kasi ito yung 2 gulay na medyo matigas. Pakukuluin ko lang yan ng konti para lumambot-lambot. Napakaganda ng kulay talaga ng carrot saka ng Baguio beans kapag pinagsasama sila. Diba? Tapos ilagay na natin yung isang buong repolyo po yan. Ang lulutuin ko talagang pansit ngayon ay 1 kilo lang. Pero gulay pa lang ay punong-puno yung ating kawali, 'di ba? So para nakakain ka na ng pansit, nakakain ka pa ng gulay, 'di ba? Ayan, at pagkatapos namang maluto ng mga gulay na to, ay i-set aside lang muna natin yung iba at yung mga 1/4 niyan ay ititira natin at dadagdagan natin ng tubig. Nagdagdag rin pala ako dyan ng toyo saka ng paminta ulit na durog, pamintang durog ulit. Saka 1 teaspoon ng asin kasi para hindi maging matabang yung ating pansit. Kapag talaga matabang kasi yung luto, kahit masarap, hindi natin nalalasahan yung sarap kapag matabang. Kaya naglagay ako ng asin ulit. Then halu-haluin lang natin kasi alam nyo ba itong pansit ay malambot na talaga yan kasi binabad ko po siya sa tubig para maging mabilis. Ayan, konting halo-halo lang nito, mga 3 to 5 minutes ay luto na ang ating pansit. At silalabs na nga talaga yung pinaghalo ko niyan kasi hindi ko siya mabigat siya nahaluin, kaya ginamitan na natin ng medyo malakas-lakas. At pagkatapos nga po ay isinalin ko na po at ipinatong na natin, ninalaw na natin yung mga gulay na tinira natin kanina. O diba? Napakasarap talaga ng ating pansit. Ayan, ito yung favorite namin, ang mga kasamahan ko, ang pansit.
Thank you so much for watching.